Nagsorry na si Jam Ignacio sa kanyang fiancé na si Jelly Au matapos niya umano itong bugbugin sa loob ng kanilang sasakyan. Humihingi ng taos-puso na sorry, sobrang sorry. Tao lang din siguro ako, sir. Napuno lang din siguro ako. Alam mo yan, kung gaano kita kamahal, kung gaano kita protektahan, bantayan, mahal na mahal kita. Alam mo na gusto ko, ikaw na yung makasama ko talaga. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Pinagsisisihan na raw ni Jam ang nagawa niyang pananakit kay Jelly, kasabay ng paghingi rin niya ng tawad sa pamilya at lahat ng taong nagmamahal sa content creator at DJ. Sa panayam ng Ellie kay Jam, nagpahiwatig ito na gusto pa rin daw niyang matuloy ang pagpapakasal nila ng kanyang girlfriend. Itinanggi rin niya ang balitang nagtatago na siya ngayon sa mga otoridad matapos ang ginawa niyang pambubugbog kay Jelly. Anya, naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon para harapin ang kasong isinampa sa kanya ni Jelly sa National Bureau of Investigation. Formal nang naghain ng reklamo ang club disc jockey at influencer na si Jelly Au sa National Bureau of Investigation laban kay Jam Ignacio, na inakusahan niya ng pananakit at pambubugbog. Kasama ng mga kaibigan, bumisita si Jelly sa opisina ng NIA para isulong ang legal na aksyon. Ayon sa ulat, dumulog si Jelly sa tanggapan upang humingi ng tulong sa ahensya na makasuhan si Jam. Matapos makapaghain ng formal na reklamo, nagpaunlak ng panayam si Jelly. Dito idinetalya ni Jelly ang sinapit niya sa kamay ni Jam nang bugbugin siya nito sa loob mismo ng sasakyan. Ayon sa kanya, kinukuha ni Jam ang kanyang buhok tapos inuuntog niya yung mukha nito habang nagdadrive siya. Humahampa si Jelly sa salamin ng kotse. Bukod dyan, sinuntok din umano siya ni Jam. Dahil dito, napansin ni Jelly na biglang dumugo ang kanyang mga mata matapos mapuruhan. Ibinahagi pa niya na nabasag ang kanyang ngipin at pumutok ang kanyang mga labi. Sabi pa ni Jam, sana'y mabigyan pa siya ng chance na ayusin ang relasyon nila ni Jelly in private. Pinapangarap pa rin daw niyang makasama habang buhay ang DJ at bumuo ng sariling pamilya. Nagsimula lang daw ang lahat sa isang hindi pagkakaunawaan na humantong sa nangyaring insidente. Dala na rin daw siguro ito ng matinding pagod. Sa panayam, hindi rin siya nagdalawang isip na ipahayag ang kanyang pagnanais na makasal pa rin sa babaeng club na si DJ. Nais niyang ipagpatuloy pa rin nila ang kanilang mga planong magpakasal. Ito, harap sa inyo, humihingi ng taos-puso na sorry, sobrang sorry. Lalo na sa mami ni Jay. Sorry ma. Alam niya na mahal ko si Jay. Simpleng di pagkakaunawaan. Baka tao lang din siguro ako, sir. Baka napuno lang din siguro ako. Humihingi ako ng tawad. Sorry sa lahat. Han, alam mo yan, kung gaano kita kamahal, kung gaano kita protektahan, bantayan. Sa lahat ng ginagawa mo, lagi ako nakasuporta sa'yo. Sorry sa mga nangyari. Pinapangako ko sa'yo na hindi na maulit to. Sana, bigyan mo ng pagkakataon na ayusin natin tong pareho. Ng pribado na sa ating dalawa. At alam mo din na mahal natin ang isa't isa. Madami tayong gustong gawin, pangarap na sana maayos natin at matupad natin. Mahal na mahal kita. Alam mo na gusto ko, ikaw na yung makasama ko talaga. Nagmamakahawa ko sa'yo. Sana ayusin natin to.